Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi makapaniwala si Flora sa narinig mula kay Gino. Pinagpapanggap mo akong girlfriend mo? Pag-uulit niya sa sinabi nito. You heard me. Bakit? Girlfriend mo na si Shula, di ba? Hinawakan siya nito sa braso at inakay siya sa garden set na nakatago sa ilalim ng metal arbor na nakatayo sa isang panig ng hardin. Minsan ko nang naisip na pakasalan si Shula noon. Simula nito nang makaupo na sila. Pero pagkatapos ng ginawa niya, nagdadalawang isip na ako ngayon. Bakit hindi ka makipag-break sa kanya at humanap ka ng ibang babae na mas magugustuhan mong pakasalan kaysa sa kanya? Hindi mo kilala si Shula. Mabait lamang siya kung hindi siya naaagarbyado o natatalo. Tiyak na masasaktan ng ego nun kapag sinunod ko ang sinasabi mo. If that happens, I'm sure she will make my life a living hell. Kapag pumayag ako sa gusto mong mangyari, tiyak na magagalit yun sa akin. Baka buhay ko naman ang gawin niyang impyerno. I don't think so. Kung ang ipapalit ko sa kanya ay isang babaeng hindi nalalayo ng social status sa kanya, makakanti ang ego niya. Tiyak nga na magagalit iyon at gagantihan ako dahil sa pakikipag-break ko sa kanya. Huwag mo sana ikagagalit. Pero kung tulad mong mas mababa sa social standing niya ang ipapalit ko sa kanya, pagtatawanan lamang niya ako. Hindi kasi iyon magiging challenging sa ego niya. She will be happy to get rid of me and will start looking for my replacement. Baka naman nagkakamali ka lamang ng assessment. Tura niyang napapakunot noo. Boyfriend ka niya at hindi naman siguro kayo magkakaroon ng relasyon kung hindi ka niya mahal. Malay mo, may valid reason pala kung bakit hindi ka niya dinalaw noong maaksidente ka. Bakit hindi mo muna alamin bago ka gumawa ng isang hakbang? You don't understand. Kilala ko nga siya kaya ako ginagawa ito. At wala siyang masabing balidong dahilan kung bakit hindi siya nagpakita o nakipag-communicate sa akin noong maaksidente ako. Ang totoo, ayaw talaga niyang dalawin ako noon in case na malala ang injury ko at hindi na makakalakad kahit kailan. Sigurista si Shula. You see? Ayaw niyang magkaroon pa ng kaugnayan sa akin noon dahil ikakahiya niya ako kung mananatili akong imbalido. At kaya siya bumabalik ngayon ay dahil napatunayan na niya na hindi permanent ang injury ko. Mahal mo pa naman siguro siya. Bakit hindi mo na lang siya patawarin sa pagkakamali niya at bumalik kayo sa dati? Bumuntong hininga ito at nagbaling ng tingin. Kung labag sa loob mong gawin ang hinihiling ko, okay lang. Anitong hindi tumitingin sa kanya. Naiintindihan ko. Sige, salamat sa abala. Tumalikod na ito at iniwan na siya. Alam niyang masama ang loob nito sa hindi niya pagpayag sa hiling nito. Ngunit ayaw niyang magkaroon ng involvement dito gaya ng gustong mangyari nito. Mahirap pang mapasangkot sa pagitan nito at ni Shula. Tiyak na problema ang ihahatid niyon sa kanya. Kinabukasan, maaga pa ay nakita na niyang nasa mansyon si Shula. Nasa lubong niya ito sa landing sa itaas. Ngumiti ito at bumati pa sa kanya. Bago siya makababa ng hagdan, nakita niyang pumasok ito sa silid ni Gino. Bakit narito ka na naman? Dinig niyang sabi ni Gino. Nasa tinig ang pagkairita. Lumabas agad ito ng silid at gamit ang tungkod ay mabilis na bumaba. Naunahan pa siya nito. Kasunod naman ito si Shula. Darling naman, ayaw mo ba nun? Pinadalaw kita? May isinagot doon ang binata ngunit hindi na niya naintindihan. Nakababa na ito ng hagdan. Nakabalatay sa mukha nito ang pagkayamot. Nagtuloy siya sa study room.
Wala ngayon si Dan kaya siya ang magte-therapy kay Sir Eduardo. Alam nyo, Sir Ed, hindi ko maintindihan ang anak nyo. Aniya rito habang sinisimulang galawin ang mga joints nito sa paa. Siya na ang sinusuyo ng girlfriend niya, siya pa ang nagpapakipot. Ngumiti ito bago nagsalita. Si Gino sa akin. Ganoon din po ba kayo noon kay Inay Clotty? Lumawak ang ngiti nito at bahagyang umiling. Mahal ko, Clotty. Kung mana sa inyo si Gino, di sana nagkaayos na sila ni Shula. Di niya mahal Shula. Nagkibit balikat siya. Siguro nga po, kasi kapag mahal mo ang isang tao, inuunawa mo ito at madali ring patawarin sa pagkakamali. Mabuti. Kalooban, Flora. Naku sir, marunong na kayong mambola ngayon na. Natatawang sabi niya rito. Tumawa ito dahilan para mapaubo ito. Dinalahit na ito ng ubo. Agad na hinagod niya ang dibdib at likod nito. Pasensya na po sir, pasensya na po. Naaawang sabi niya rito. Namumula at naluluha na ito sa kakaubo. Nang mahimasmasan ito ay inihanda kaagad niya ang suction apparatus. Buka lang po ng bibig. Aniya nang iumang ang suction tip sa bibig nito. Kaunting tiis lang po sir. Hanggang maaari ay ayaw sana niyang gawin iyon dito. Naduduwal kasi ito at naaawa siya dahil nahihirapan ito. Kaya naman, ingat na ingat siya sa pagpapasok ng tip at maging sa pagkontrol sa aparato. Pagkatapos niyang isaksyon ito, nagulat na lamang siya nang makitang palapit sa kama si Gino. Marahil ay hindi niya narinig ang pagkatok nito dahil sa tunog ng kompresor. Nakasunod pa rin dito si Shula na halata na sa mukha ang pagkainis. You never stop to amaze me, Flora. Saad ni Gino habang nauupo ito sa gilid ng kama malapit sa kinatatayuan niya. Nakatitig ito sa mga mata niya na ang anyo ay parang lovesick na binata habang nagpapahayag ng unrequited love sa sinisinta. Nagugulat siya sa kung ano ang gustong palabasin nito. Napigil lamang niya ang sarili na pataasin ang kanyang mga kilay. Umisod pa ito at lalong napalapit sa kanya. Hindi naman siya makalayo dahil naharangan siya ng paa at tungkod nito. Para siyang nakakulong dahil nahaharangan naman ng utility table na pinagpapatungan ng suction apparatus ang kabilang panig. Kama naman ang nasa kabila. Kung mag-alaga ka kay Papa, para bang sarili mo ang inaalagaan mo. Patuloy nito. Ingat na ingat kang masaktan siya. Sobra ang pag-iwas mo na magkaroon siya ng discomfort. Hindi niya maapuhap ang dapat sabihin dito. Natitiyak niyang tabingin na ang ngiti niya dahil sa pagkalito. I forgot to tell you I was so grateful to you yesterday. Thank you for being so sweet and caring. Let's do that again soon. I really enjoyed it. Ang alin? Clueless talaga siya sa sinasabi nito. Mamayang hapon nga pala, si Yaya Bining na muna ang pagbantayin natin kay Papa. We'll go to some places. Ipapasyal kita and then I'll treat you out to dinner. Pero hindi, I won't take no for an answer, honey. Honey? Kung may kakayahan lamang siya na iluwan ng husto ang mga mata, gaya ng napanood niya minsan sa TV, iyak na ganoon na ang nangyari sa kanya. Hindi niya alam kung saang panaginip pinagkukuha ni Gino ang mga sinasabi nito. Be ready at 4 para mahaba ang oras natin sa pamamasyal. Dagdag pa nito. Dumako ang kamay nito sa mukha niya at marahang pinisil ang pisngi niya. See you later. Tumayo na ito at tinapunan ng impersonal na tingin si Shula na para bang nagsasabing lumabas na ang mga ito. Kay talim ng tinging ipinukol ni Shula sa kanya bago ito lumabas ng silid.
Gusto sana niyang makausap ng sarilinan si Gino bago ito lumabas. Ibig niyang linawin dito kung ano ang mga ilusyong pinagsasabi nito. Ngunit hindi na siya nilingon na binata bago nito ilapat ang pinto pagkalabas nito. Nailigpit na niya ang mga ginamit sa pagsasaksyon kay Sir Eduardo ay nalilito pa rin siya. Hindi siya pumayag sa hinihiling ni Gino kahapon. Gumagawa ba ito ng paraan para lumabas na napapayag na siya nito? Nainis tuloy siyang bigla. Kung totoo ang nag-iisang rason na naisip niya kung bakit nito sinabi ang mga sinabi nito sa kanya kanina sa harap ng nobya nito, ay masusumbatan niya ito. Hindi porke empleyada siya nito ay magagawa na nitong imanipula ang mga desisyon niyang sumasalungat sa gustong mangyari nito. Dakong hapon ay tinawagan niya si Thea upang kumustahin ang nanay niya. Bihira ko nang makitang magtinda ang nanay mo, Flora. Pagbabalita ng kaibigan niya. Ilang araw nang wala sa inyo ang Kuya Ramil mo. Ang balita ko, nagtatrabaho na raw sa Malabon. Bago iyon sa pandinig niya. 25 anyos na ang stepbrother niya at ngayon pa lamang ito makakaranas na magtrabaho. Hari nawang tumagal ito sa pinapasukan. Si Inay Clotty, kumusta na? Narito ako sa bahay niya. Pagkatapos ng duty ko, dumaan ako rito in case nga na tumawag ka. Eto, kausapin mo. Saglit lang at pumalit na rito ang tinig ni Inay Clotty. Hello, Flora? Anito. Inay Clotty, kumusta na po kayo? Maayos naman ako rito. Ikaw, kumusta na? Si Eduardo. Mabuti rin po ako rito. Ikinuwento niya rito ang mga developments sa kanyang pasyente. Mahaba-haba rin ang report niya rito bago nito ibinalik kay Thea ang linya. Ikaw, kumusta ka na? Nakapagsimula na bang mandigaw sa'yo si Tony? Ani yang tumatawa. Ang totoy na yon ang lakas ng loob. Pagkatapos makipag-usap kay Thea, ay pinakainan niya si Sir Eduardo. Nalinis na niya ang ginamit sa pagpapakain dito at pabalik na siya sa study room nang makasalubong niya si Gino. May kasama itong lalaki na marahil ay nasa 50 na ang edad. Ito marahil ang sakay ng Mercedes-Benz sedan na nakita niya sa driveway kanina. Bakit hindi ka pa nakabihis? Sita nito sa kanya. Paalis na tayo. Gusto ko muna mag-usap tayo tungkol dyan. Formal na tura niya rito. Kung inaakala nito na basta na lamang siya magsasawalang kibo sa pagmamanipula nito ay nagkakamali ito. Who is she? Sabad ng lalaki. Oh, I'm sorry tito. This is Flora, private nurse ni Papa. Flora, si Tito Amado, family friend at business associate. Pagpapakilala sa kanila ni Gino. Inilahad ng lalaki ang kamay nito at tinanggap naman niya. Kahit pa may mga salit na ng puti ang buhok nito ay matikas pa rin ito. Guwapo ito, ngunit natitiyak niyang mas guwapo pa ito noong kabataan nito. Prominente rito ang bilugan at maamong mga mata na may makakapal na pilik. You look familiar. Sabi ng lalaki sa kanya na bahagyang nakangiti matapos nilang magkamay. Ngumiti siya rito. Baka po marami lang akong kamukha. Ngayon ko lang po kayo nakita. Baka may kakilala ako na kahawig mo. Binalingan nito si Gino. Bueno, hindi na ako magtatagal iho. Saka ko na lamang bibisitahin uli si kumpadreng Eduardo. Sige po tito, I'll see you out. Flora? Tawag ng lalaki sa pansin niya na bahagya pang itinaas ang kamay. Ingat po. Thank you Flora, magkikita pa tayo. Inihatid niya ng tanaw ang mga ito hanggang sa mawala na sa paningin niya. Nakakasiguro siyang mayaman si Amado, ngunit sa kabila niyon ay hindi ito mapagmataas. Iyon ang nararamdaman niya sa pagkatao nito at gusto niya ito. Minabuti niyang sa hardin na lamang hintayin si Gino. Bahala itong maghanap sa kanya. Ayaw niyang may ibang makarinig sa kanila kapag nag-usap na sila. Naupo siya sa garden set. Nalililiman siya ng anino ng Metal Arbor
na kinapapalooban ng mesang marmol at mga upuan. Saan man niya ipaling ang tingin sa tahanang iyon ay naghuhumiyaw ang karangyaan. Mayaman ang mga Sandoval at may dahilan ang kanyang kapalaran kung bakit siya napunta sa lugar na iyon. Flora, usal ni Gino nang makalapit na ito sa kanya. Parang hindi nito malaman kung paano magsisimula. Nakalarawan ang guilt sa mukha nito, hindi pa man niya ito nasusumbatan. Gusto ko munang malaman kung ano ang sinabi mo kanina na ipinagpapasalamat mo kamo kahapon. Simula niya. Naupo ito sa katapat niya. Unti-unting napalitan ng amusement ang guilt na nakabadha sa mukha nito. Yung pag-uusap natin, I was grateful for that. Kahapon pa lamang tayo nag-usap as if we were equals. Hindi siya makapaniwala at lalong hindi naniniwala sa dahilan nito. Yung sinabi mong sweet and caring ako. Totoo naman, di ba? Maasikaso ka kay Papa. At hindi ba pagiging sweet at caring na pinakinggan mo ako at ibinigay mo pa ang pinaka-fair mong opinion sa relasyon namin ni Shula? Wala siyang pakialam kung nakanganga na siya rito o pangit ang ekspresyon sa mukha niya. And I'm sure na yung sinabi mong we should do it again sometime ay yung pag-uusap lang natin? Kay lawak ng naging ngiti nito. Ngiting may halong kapilyuhan. You were right, absolutely. At huwag mong maliitin ang pag-uusap nating yon. It was so enlightening. Marami ka palang nasasabi kapag gusto mong bigyan ng katwiran ng isang bagay. Nalaman ko pa na pabor kang ma-preserve ang mga relasyon. At ang flirtatious look? I wasn't flirting. Talaga lang charming ako kapag natutuwa. Anitong pilyong-pilyo ang mga mata. Kung hindi lamang aware siya na amo pa rin niya ito, ay baka nabatukan na niya ito. Kahit naiinis si Flora dahil sa apparent na panggagamit ni Gino sa kanya para i-discourage ang nobya nito, hindi pa rin niya magawang magalit dito. Parang bata ito na dahil hindi niya napagbigyan ang hinihingi ay sumubok ng ibang paraan. Paraan na sa bandang huli, hindi man siya pumayag, maigigiit pa rin ito ang gustong mangyari. And he looked cute when he was doing his antics and trying not to be obvious about it. Alright. Pumapayag na ako sa gusto mong mangyari na magpanggap ako bilang girlfriend mo. Really? Anitong tila hindi makapaniwala. Idinikit pa nito ang sarili sa mesa upang mapalapit sa kanya. Oo, kaysa naman nagagamit mo ako kay Shula nang wala akong kamalay-malay. Mabuti nang pumayag ako kahit, take note, hindi ko gusto ito. He laughed. A boyish kind of laughter that made him cuter even more. Hindi naman kita ginagamit Palusot pa rin ito. Hindi na lamang siya nakipagtalo pa dahil magpapaikot-ikot lamang sila. Basta, no physical advances. Babala niya rito. Kahit akbay at holding hands? Hopeful na sabi nito, namimilyo na naman. Pwede yon, basta walang mali siya. Tumawa ito. Malalaman mo pa ba kung walang mali siya ang pag-akbay ko sa'yo? Malakas ang radar ko. Nagbababala ang tinging ipinukol niya rito habang tumatayo. Babalik na ako sa kwarto ng papa mo. Wait! Pigil nito sa kanya na tumayo na rin. Bakit babalik ka pa roon? Kaya nga si Yaya Bining ang pinagbabantay ko kay papa ngayon para makaalis na tayo. Gino, wala naman si Shula. Hindi mo na kailangang ituloy ang sinabi mong paglabas natin. Nagsimula na siyang maglakad at umagapay pa rin ito. Wala nga siya, pero siguradong aalamin nun kung tumuloy tayo. Come on, magbihis ka na. Hihintayin na lang kita sa driveway. Napabuga siya ng hangin. Hindi ako komportable na umalis para lang mamasyal at iwan ang papa mo. Naging seryoso na ito. Tila ipinakikita nito sa kanya kung sino ang boss sa kanila. Maayos naman na si Papa at hindi siya pababayaan ni Yaya Bining. Besides, mula nang magtrabaho ka rito, hindi ka na nagkaroon ng off sa duty mo sa kanya. I was so grateful for that, Flora. Kaya hayaan mong kahit sa ganito man lang, magantihan kita.
Bahala ka na nga. I'll be ready in 15 minutes. Dahil wala naman siyang magarang damit, ay isang simpleng short-sleeve blouse na may sports collar at beige na slacks ang isinuot niya. Nakaslacks din kasi si Gino na tinernohan nito ng pale yellow long sleeves. Wala nang oras kaya itinaas na lamang niya ang buhok sa isang simpleng French twist. Isinuot din niya ang isang pares ng pearl earrings na binili lamang niya sa accessory store. Wala naman kasi siyang mamahaling alahas. Hindi niya maisingit sa kanyang budget kahit ang pagbili ng tig 1,000 gold earrings. Mas marami siyang priority kaysa roon. Wow! Bulalas ni Gino nang lumabas siya ng bahay. Nasa loob na ito ng kotse at naghihintay sa kanya. Lumabas lamang ito nang makita siya. Ipinagbukas siya nito ng pinto. May katwiran naman pala si Shula na bigyan ka ng matalim na sulyap kanina. Na-insecure siguro siya. Napapangiting nilukutan lamang niya ito ng ilong. Nakita pala nito ang ginawa ng nobya nito, kaya siguro lalong pinagbuti nito ang panggagamit sa kanya kanina. You're beautiful, you know. Tama na po ang bola. Umalis na tayo para makabalik tayo kaagad. Gusto ko nang magselos niya na. Parang mas gusto mo pang makasama si Papa kaysa sa akin. Muli, nilukutan lamang niya ito ng ilong. Hindi mo ba namimiss ang parents mo? Tanong nito sa kanya nang tumatakbo na ang sinasakyan nila. Namimiss ko ang mother ko pero hindi ang stepfather ko. Patay na pala ang father mo? Ewan ko, wala naman akong balita sa kanya mula nang magkaisip ako. Hindi niya pinakasalan ang nanay ko. So, mother mo pala ang kamag-anak ni Mang Ramon? Nagkibit balikat lamang siya. Saka nagpa siyang ibaling dito ang topic. Tama na ang mga nauna niyang pagsisinungaling. Hanggang maaari ay ayaw na niyang dagdagan iyon. Ikaw, kamamatay lang pala ng mother mo. Hindi mo ba siya namimiss? Namimiss syempre. Nakakapanibago na wala nang nag-aalala para sa akin. Wala nang nag-check kapag ginagabi o hindi ako nakakauwi ng bahay. At talaga namang nakakamiss ang mga mahal natin sa buhay, di ba? Hindi naman napapalitan ng ina. Naisip niyang bigla. Kung si Inay Clotty ang naging ina nito, tiyak na mamahalin din nito ang matanda. Napakabait at napakamaunawain ni Inay Clotty. Sayang at hindi nagkapuwang ang pag-iibigan nito at ni Sir Eduardo. Isang nature park ang pinagdalhan sa kanya ni Gino. Malapit lamang iyon sa Santa Ynez, kaya lumulubog pa lang ang araw nang makarating sila roon. Ang ganda naman dito. Aniya habang nakamasid sa maiingay na gansa sa isang mababaw na pond. May nakapalibot sa pond na pulo-pulutong na halamang malaki ang dahon. Dito ako madalas pumunta kapag gusto kong ma-relax. Tura ni Gino. Isinandal nito ang tungkod sa barandilya ng bakod at isinandal din nito ang katawan doon. Naisama mo na ba rito si Shula? Hindi pa. Pero kapag hinahanap niya ako, dito niya ako natatagpuan. Kinuha nito ang kamay niya at ang tungkod naman sa kabilang kamay. Come, I'll show you something. Iniligid siya nito sa kabila ng open restaurant ng parke. Napangiti siya sa nakita. Orchidarium iyon na ang bukana ay hitik sa makukulay na rare breed ng orchids. Ang gaganda! Hulalas niya. I know you love them. Sayang at malapit ng dumilim. Marami ka pa sanang makikitang view rito. Next time, umaga tayo pupunta rito para malibot natin. Thank you. Nakangiting baling niya rito. Nakatingin naman ito sa kanya gaya ng tingin nito kanina na para itong lovesick na teener. Will you stop doing that? Aniyang napapailing. Ang alin? Pagmamaang-maanga naman ito. Yang tingin mo. Ano ba ang problema sa tingin ko? Ngingisi-ngisi ng tanong nito. Flirtatious na naman ang tingin mo. Lalo pang pinapungay nito ang mga mata sabay akbay sa kanya. Bakit? Affected ka na ba? Hay naku Gino, hindi mo dapat ginagawa yan sa akin kung wala naman si Shula. Wala kang mapapala.
Malay naman natin, meron pala. Ewan ko sa'yo. Paingos na sabi niya, sabay alis ng braso nito mula sa balikat niya. Humakbang siya patungo sa mas malawak na bahagi ng orchidarium. Marami ring magagandang bulaklak doon. Alin sa mga yan ang pinakagusto mo? Tanong nito sa kanya na sumunod din kaagad. Yung sandara at saka katleya. Ang gaganda ng petals, di ba? Oo, alam ko na ngayon kung bakit lagi ka sa garden. Mahilig ka pala sa mga bulaklak. May tao bang ayaw makakita ng bulaklak? Malay mo naman meron. Lagi namang may exception sa rule, di ba? Sandali pa silang nanatili roon bago siya ni Yaya ni Gino pabalik sa open restaurant. Doon na rin pala sila maghahapunan. Tahimik ang paligid maliban sa malayong palahaw ng mga gansa at huni ng mga ibon na nagsisibalik na sa kanilang mga pugad. Masasalamin sa paligid ang pagbabagong kulay ng langit, pati ang dapyo ng hangin ay lumalamig na rin. Kaya naman, hindi na siya tumutol nang muli siyang akbayan ni Gino. Kaya ba hindi ka agad pumayag na magpanggap na girlfriend ko ay dahil may boyfriend ka na? Usisa nito matapos silang mag-order. Wala akong boyfriend. Os? Hindi naniniwalang sabi nito. Hindi ka naman pangit. Porke ba pangit wala nang karapatang magka-boyfriend? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, yun ngang iba na pangit dala-dalawa pa ang boyfriend eh. Kung uso yun sa aming mga babae, lalo na sa inyong mga lalaki. Aminado naman ako. Kaya nga hindi ako makapaniwalang wala kang boyfriend dahil maganda ka naman. Wala pa talaga dahil kung mayroon, hindi mo ako mapapapayag sa gusto mo. Well, mabuti naman pala at wala. Nakangiting sabi nito. Kumakain na sila nang dumating si Shula. Mas mukhang klase ito ngayon. Elegante ang suot nitong casual top at capri pants. Nakakapit ito sa braso ng isang gwapong lalaki na kasing elegante rin ito. Look, napalitan ka na yata ni Shula. Aniya kay Gino. Sa tingin niya ay parang naiinis ito sa nakita. As I've guessed, he said dryly. Darling, sa iba na lang tayo mag-dinner? Dinig nilang sinabi ni Shula sa kasama nito. May nakita akong dating boyfriend sa tabi-tabi. Baka magselo sa'yo ang ex ko. Sinamahan pa nito ng mahinang tawa ang sinabi. Bago naman makaalis ang mga ito ay dumaan muna sa mesa nila na parang nagpaparayaw pa. I'm sorry. Aniya kay Gino nang wala na ang dalawa. Nag-angat ito ng tingin sa kanya na tila nagtataka kung bakit siya nagsosorry. Sorry for what? Sa ginawa ngayon ni Shula, hindi ka ba nasasaktan na makitang ibang lalaki na ang kasama niya? Well, siguro ang tamang term ay nakakayamot. Hindi na siya kumibo. Hindi nga yata talaga nito mahal ang nobya nito. Ito noon niya sa pagkain ang pansin. Ito man ay ganoon din ang ginawa. Nang matapos sila, siya na ang nagyayang umuwi. Tell me Flora, kung nagkataon ba na ang boyfriend mo ay naaksidente at naging imbalido, makikipag-break ka ba sa kanya? Napatitig muna siya kay Gino. Nasa kotse na sila noon at pauwi na. Sa tanong nito, sa tingin niya ay nasaktan nga ito sa ginawa ng nobya nito. Kung mahal ko siya, hindi siguro. Pakakasal ka pa rin sa kanya kahit hindi kanya mabibigyan ng anak at hindi na siya makakapag-perform sa kama? Malala kaya ang naging injury nito? Impotent na kaya ito? May katwiran naman pala si Shula na hindi magpakita rito noon. Kung siya kaya ang nasa kalagayan ng babae, hindi rin kaya niya gawin ang ginawa nito? I see, hindi ka na makasagot. Ibig sabihin lang no na hindi ka rin naiiba kay Shula. Nasaktan man sa akusasyon nito, ay mahinahon pa rin siyang sumagot. Huwag mo naman sana akong husgahan. Hindi ikaw ang may karapatan sa magiging sagot ko. Ang magiging boyfriend ko na kung sakasakaling magiging imbalido ang may karapatan doon. Again, kung mahal ko siya, pakakasal ako sa kanya kahit hindi niya ako mapapaligaya sa sexual na aspeto o mabibigyan ng anak. Habang buhay ang magiging sakripisyo mo kung sakali. Hindi 10 o 2 taon lang. Makaya mo kaya iyon?
Alam mo, ang pinakamataas na antas ng pagmamahal ay hindi na matatawag na sakripisyo. Love, in its highest form, isn't only the readiness to sacrifice. Real love is when the sacrifice can no longer be called a sacrifice but a joy. Ngumiti na ito bago sumulyap sa kanya. Masasabi mo pa kaya yan after 5 years o so na kayong kasal at may irresistible temptation na nakaumang sa iyo? Mr. Sandoval, Sir, there is no such thing as irresistible temptation. Balik niya ritong napapangiti na rin. Lahat ng tukso ay may paraan para paglabanan. Nasasabi lang ng iba na irresistible iyon kung hindi lalayuan ng mismong tinutukso. Tiningnan lamang siya nito na parang imposibleng mangyari ang sinasabi niya. Besides, patuloy niya, kapag nagpakasal na ako, sumumpa na rin akong mananatiling mamahalin ang asawa ko sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at sa sakit hanggang kamatayan. Hindi lang sa asawa ko ako sumumpa, kundi sa Diyos mismo the moment I took that step of a lifetime commitment. It was a vow and it goes without saying that no matter what happens, I am bound to fulfill it. Ang nananatiling tapat lang sa vow na sinasabi mo ay yung mga couple na hindi dumaan sa mabibigat na temptations. Of course not. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang trials at temptations base sa kanyang kapasidad na ibinigay ng Diyos. Kaya lahat iyon ay mabibigat pero depende nga sa kapasidad nila. Iniignora lang ng iba ang kapasidad nila kaya sila napapahamak. At kung minsan ay nagiging mayabang sila sa pagharap sa mga challenges sa buhay kaya sila nadadapa. Kung magsalita ka, para bang malinaw na naiintindihan mo ang utak at workings ng Diyos. Wala akong ganong claims. Baka nga wala pa sa average ang IQ ko. Ang naiintindihan ko lang, ibinigay niya sa atin ang paraan, depende sa ibinigay rin niyang kakayahan para magtagumpay sa temptations. At the same time, hinahayaan din niya tayong dumaan sa trials para manatili tayong humble at dependent sa Kanya, knowing na alam niya ang pinakamabuti para sa atin. Nanahimik na ito, kaya nanahimik na rin siya hanggang makabalik na sila sa mansyon. Salamat sa pagpapasyal mo sa akin sa park. Aniya kay Gino bago sila maghiwalay. Salamat din sa masarap na dinner. It's not the way to thank me properly. Anitong pilyo ang pagkakangiti. E paano? Ganito. Sa isang mabilis na kilos ay nagawa nitong sakupin ang kanyang mga labi. Abangan ang susunod na kabanata.